Tampok sa pambungad na eksena ang mag-asawang sina Henry at Claire na nakikipag-usap sa tagapanayam. Ikinwento nila ang magkaibang karanasan tungkol sa paglalakbay sa oras. Si Henry ay nagtataglay ng espesyal na kakayahan, maaari siyang maglakbay sa oras. Gayunpaman, tinawag niya itong sakit dahil tila nakakaapekto ito sa pagiging normal ng kanyang buhay. Hindi niya makontrol kung kailan at saan ang kanyang mga paglalakbay, kung minsan ay nawawala siya ng ilang oras, araw, linggo, o kahit na buwan. Ayon kay Henry, isa sa mga pangunahing problema sa paglalakbay sa oras ay hindi siya makapagdala ng anumang damit mula sa kasalukuyang panahon at palaging lumilitaw na nakahubad pagkatapos may hatid sa ibang realidad. Bilang resulta, natutunan niya kung paano magnakaw, makipaglaban, at tumakbo dahil ito ang mga pangunahing kasanayan na kailangan niya upang mabuhay laban sa mga peligro ng iba't ibang panahon. Samantala si Claire, maririnig na lang niya ang pag-agos ng tubig, o kaya'y pagpasok ng silid ay makakakita ng pares na damit at doon niya napagtanto na wala na siya. Kailangan niyang maghintay at nag-aalala hanggang sa makabalik siya. Nang itanong ang tungkol sa una nilang pagkikita, bumalik ang eksena sa nakaraan. Si Claire na 20 taong gulang na nag-aaral sa School of the Art Institute of Chicago ay makikitang pumunta sa Newberry Library. Doon, nakatagpo niya ang 28 taong gulang na si Henry, na nagtatrabaho doon bilang librarian. Nakilala siya ni Claire, ngunit hindi siya naaalala ni Henry. Sinabi ni Claire ang mga detalye tungkol sa peklat sa kanyang noo sa ilalim ng kanyang mahabang buhok at ang hugis strawberry na birthmark sa kanyang paa. Nagulat at naguguluhan, iniisip ni Henry kung paano niya nalaman ang gayong mga detalye tungkol sa kanya. Sumagot si Claire na nagkakilala sila 14 years ago noong bata pa siya. Noong panahong iyon, nakilala niya ang mas matandang bersyon ni Henry at ngayon, nakilala niya ang mas batang bersyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakikilala ni Henry. Nang maglaon, nagkita ang dalawa para sa hapunan upang pag-usapan ang mga bagay ng mas detalyado. Ibinigay sa kanya ni Claire ang isang journal na naglalaman ng 152 petsa na idinikta ni Henry sa kanya. Ito ang petsa kung kailan siya magpapakita para makita siya muli. Hindi ito alam ni Henry dahil ang kanyang mas matandang bersyon ang nagdikta nito. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Claire na una niyang nakilala si Henry noong bata pa siya. Naglalaro siya sa hardin nang marinig niya ang boses nito mula sa talahiban. Isang 36 anyos na Henry ang nagpakilala bilang bago niyang kaibigan at hiniling sa kanya na magdala ng ilang damit para sa kanya. Dahil dito, umuwi siya at ninakaw ang damit ng kanyang ama sa aparador. Pagkatapos ay ipinakita ni Henry ang kanyang sarili pagkatapos magsuot ng damit at doon nakita ni Claire ang birthmark sa paa nito. Sinabi niya sa dalaga na muli siyang lilitaw ng maraming beses sa hinaharap. Mukhang nalilito si Claire, kaya ipinaliwanag niya ang ilang mga patakaran tungkol sa paglalakbay sa oras. Ikinwento rin niya kung paano unang ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa time traveling. Ang eksena ay nagbabalik sa nakaraan nang ang 7 taong gulang na si Henry ay makikitang bumisita sa museo kasama ang mga magulang niya. Sa pag-uwi, hiniling niya sa kanyang ina na bisitahin muli ang museo, kung saan ito ay sumang-ayon. Kalaunan ng gabing iyon, ang batang Henry ay naglakbay sa unang pagkakataon at bumalik sa museo kung saan nakilala niya ang 28 taong gulang na bersyon ng kanyang sarili. Sinabi ng mas matandang bersyon na mas madalas niya itong makikita at ituturo sa kanya ang lahat tungkol sa paglalakbay sa oras. Bago sila makapag-usap pa, inilipat sila sa ibang time frame. Ang 28 taong gulang na Henry ay napunta sa harap ng mag-asawa, ganap na nakahubad. Pagkatapos ay binugbog niya ang lalaki, ninakaw ang mga damit nito, at pinuntahan si Claire sa restaurant, nakarugtong ng eksena kanina. Pagkatapos ng hapunan, dinala siya ni Henry sa kanyang apartment na ganap na magulo. Pagkatapos ay piniringan siya nito at hiniling na magbilang hanggang 100 habang mabilis niya itong nililinis. Nang matapos na, tinanggal niya ang kanyang piring at nagsimulang maglikat ang dalawa. Kinaumagahan, ginamit ni Claire ang banyo para lamang makita ang panloob ng ibang babae. May girlfriend pala si Henry na nagngangalang Ingrid. Nagalit siya dito, na nag-udyok sa kanya na lumayo sa galit. Ang 36 na taong gulang na si Henry, na nakikipag-usap sa 6 na taong gulang na si Claire, ay nag-teleport sa panahong ito at nasaksihan ang pag-alis ni Claire. Sinundan niya ito sa lokal na bar at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang nakababatang sarili. Ipinahayag ni Claire ang pagkadismaya niya na nakilala niya ang mas batang bersyon niya samantalang ang matandang bersyon ang minahal niya.
Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ni Henry na i-comfort siya, pagkatapos ay umalis siya upang makipag-usap sa mas batang bersyon na naghihintay sa labas ng bar. Pinayuhan niya ang nakababatang Henry na mag-focus sa dalawang bagay, ang paghahanap sa pag-ibig ng buhay niya at ang pagkamatay ng dahan-dahan hanggat maaari. Pagkatapos, ang nakatatandang Henry ay naglakbay pabalik sa kanyang realidad at niyakap ang asawa niyang natutulog. Ang eksena ay naputol sa isang insidente nang ang 8 taong gulang na si Henry at ang kanyang ina, si Annette, ay nagmaneho papunta sa airport upang sunduin ang kanyang ama sa isang umaga ng Pasko. Ang masayang okasyon ay nauwi sa kalunos-lunos na pangyayari nang ang kanilang sasakyan ay nahagip ng isa pang sasakyan na nagresulta sa matinding aksidente na kumitil sa buhay ni Annette. Isinalaysay ni Henry na ang malagim na alaalang ito ay nananatiling malinaw na nakatatak sa kanyang isipan, at paulit-ulit siyang naglalakbay pabalik sa partikular na pangyayaring ito. Ang eksena ay nagtatapos sa parehong pangyayari, mula sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, naiwan siyang nakatayo at nasaksihan ang malagim na pagkamatay ng kanyang ina. Sunod, nakita natin ang 28 anyos na si Henry at ang 20 anyos na si Claire na nagtatalo sa tren. Pinipilit ni Henry na pumunta siya sa pangalawang date. Tumanggi si Claire, at ipinahayag na wala siyang interes sa bersyon na ito ni Henry dahil mas gusto niya ang mas nakatatandang bersyon. Gayunpaman, sinabi ni Henry na hindi nila mababago kung ano ang nakatakdang mangyari. Bilang resulta, napadpad sila sa isang cafe, ang lugar kung saan sila nakatakdang magkita. Doon, ang isang lalaking pininturahan ng kulay berde ay nagdala sa kanya ng banana latte. Dahil dito ay naalala niya ang sinabi ng nakatatandang bersyon ni Henry na ito ang mismong araw kung saan sasabihin niya ang tungkol sa kanyang ina. Matapos magtanong, sa wakas ay isiniwalat niya ang pangalan ng kanyang ina, si Annette Lynn Robinson. Agad itong nakilala ni Claire bilang kilalang mga awit sa opera na nauwi sa kalunos-lunos na kamatayan mula sa aksidente sa sasakyan. Nang malaman niya ito ay nalungkot siya para kay Henry, ngunit sinabi ni Henry na nakikita pa rin niya ang kanyang ina bilang isang time traveler. Ikinuwento niya ang mga pangyayari kung saan nasaksihan niya ang engagement ng kanyang mga magulang at noong nilapitan niya sila habang nasa parke, nakipaglaro pa siya sa sanggol na bersyon ng kanyang sarili. Ipinahayag ni Henry na paulit-ulit siyang naglalakbay pabalik sa nakaraan upang sanayin ang 8 taong gulang na sarili sa mga kasanayan tulad ng pagnanakaw ng mga damit, pera, at iba pang mahahalagang bagay. Sa panahon ng pagsasanay, sinabi ng nakababatang Henry na patay na ang kanyang ina, ngunit alam ng nakatatandang Henry na hindi pa niya narating ang ganoong kapalaran. Nang marinig ito, nag-isip ang nakababatang Henry kung maililigtas niya ang ina, ngunit sinabi ng mas matandang bersyon na hindi nila mababago ang kapalaran ng sinuman. Upang patunayan ito, hinulaan ng nakatatandang Henry na tatayo siya mula sa kanyang upuan at tatakbo sa humigit kumulang na 30 segundo. Di nagtagal, nakita ng batang Henry ang kanyang ina at sumugod ito sa kanya. Sinubukan niyang balaan ito tungkol sa nalalapit na aksidente at inihayag ang kanyang kakayahan sa paglalakbay sa oras. Gayunpaman, hindi nito binigyang pansin ang kanyang mga alalahanin at inisip na mga dahilan lang ito dahil sa pag-iwas sa pag-aaral at sa halip ay pinagalitan siya. Ipinaliwanag ni Henry kay Claire na pagkatapos niyang subukan at mabigo sa bawat oras, napagtanto niya na hindi niya mababago ang mga kaganapan na nangyayari. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Henry si Claire sa silid-aklatan upang ipakita sa kanya ang memory box na naglalaman ng mga recording ng mga pagtatanghal ng kanyang ina. Kabilang sa mga ito ay ang tape recording ng kanyang palabas, at sila ay umupo upang makinig. Sa gitna nito, inamin ni Henry na hindi pa siya nakikinig sa tape noon dahil ang mga alaalang ito ay parang mga bitag ng oso na magpaparamdam sa kanya ng kalungkutan na maghahatid sa kanya pabalik sa nakaraan. Gayunpaman, naniniwala rin siya na ito ang pagkakataon para makilala ni Claire ang kanyang ina. Dahil dito ay naguluhan siya, ngunit pinilit siya ni Henry na mag-isip ng tanong na gusto niyang itanong sa kanyang ina. Nagtanong si Claire, ano ang ginagawa ng mga mag-asawa upang manatiling magkasama sa paglipas ng panahon. Nang i-play ni Henry ang recording, sinabi ni Annette na tinanong siya ng isang ginoo sa ngalan ni Claire. Sinagot niya ang tanong, at sinabing ang mga mag-asawa ay nagsasama-sama lamang sa ilang sandali, ngunit mas mabuting maging masaya ng ilang sandali kaysa maging okay lamang sa iyong buong buhay. Natigilan, nagtanong si Claire kung paano ito nangyari, na sinagot ni Henry na ang tanong ay itinanong ng kanyang nakatatandang sarili, na naglakbay sa nakaraan ng kanyang ina. Sa kasalukuyan, ibinahagi ng matandang Claire ang kanyang kakaibang kwento ng pag-ibig sa madla.
Ikinumpara niya ang kanyang katandaan sa kanyang kabataang edad dahil parehong may kinalaman sa paghihintay. Naaalala niya kung paanong 6 na taong gulang pa lang siya nang una niyang makilala ang kanyang soulmate. Sa isang pagbisita, binanggit ni Henry na makikipagkita si Henry sa mga magulang ni Claire kapag siya ay naging 20. Ito ay nag-trigger sa kanyang isip at iniisip kung sino siya sa buhay ni Henry sa hinaharap. Alam niyang mayroon itong asawa na nagngangalang Claire, ngunit hindi pa niya kinumpirma ang anumang bagay tungkol dito. Isang araw, pinalakas ni Claire ang kanyang loob na tanungin si Henry kung magiging asawa niya ito sa hinaharap, na itinanggi ni Henry. Ang kasalukuyang Claire ay nag-iisip na ang kanyang ginawa ay ang pinakaligtas na paraan upang pakitunguhan ang 13 taong gulang na batang babae. Isang gabi, nagising siya sa sigaw ni Henry. Tumakbo siya patungo sa kakahuyan at nakita ang kanyang ama at kapatid na lalaki na namamaril. Natuklasan din niya ang bakas ng dugo sa snow na sa lalong madaling panahon ay nawala sa kanyang paningin. Ito ay nagpapahiwatig ng aksidente ni Henry na makakaapekto sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ito ni Claire kay Henry sa sumunod na pagkikita nila, ngunit tila hindi siya nababahala dito. Sa edad na 16 ni Claire, makikita natin na nagsimulang maging flirt si Claire kay Henry. Tumanggi siyang ibigay sa kanya ang mga damit niya at kinailangan pa niyang manalo sa laro upang makuha ang mga ito. Pumunta rin sila sa park at sabay na kumakain ng ice cream, kung saan sila ay napansin ng mga kaibigan ni Claire sa paaralan. Sa sumunod na pagbisita ni Henry, nakita niya ang notes ni Claire na nagsasaad na pumunta siya sa isang party. Nag-iwan siya ng sandwich at ilang damit. Habang naghihintay siya sa kanilang karaniwang pwesto, si Claire ay nasa party kasama ang mga kaibigan sa paaralan. Doon, naakit siya sa sportsman na nagngangalang Jason. Nang maglaon, mukhang may hindi magandang nangyari sa party at si Claire na magulo ang sarili at nababalot ng dumi, ay nagkukumahog na hinanap si Henry sa kanilang tagpuan. Sa sandaling nahanap niya ito, naglaho si Henry. Sa kanilang sumunod na pagtatagpo, si Claire ay nasa madilim na kalagayan at isinama si Henry para sa biyahe. Sa daan, hiniling ni Claire sa kanya na ipakilala ang nakababatang sarili sa kanya. Tinanggihan ni Henry ang ideya, iginiit na magaganap ang kanilang pagtatagpo kapag dumating ang itinakdang panahon. Dahil sa galit at pagkadismaya, pinaandar ni Claire ang kotse ng sobrang bilis, at nangangatwiran na hindi sila maaaring mamatay dahil alam na niya ang hinaharap na bersyon niya. Gayunpaman, hinikayat siya ni Henry, at sinabing ang hinaharap ay nakadepende sa mga desisyon na gagawin niya ngayon. Nang huminto sila, gumawa ng kakaibang kahilingan si Claire, hiniling niya kay Henry na patayin si Jason. Naniniwala siya na madali siyang makakatakas kahit na maaresto siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nakipag-ugnayan ang 32 taong gulang na si Henry sa kanyang 24 na taong gulang na sarili, na nagtatrabaho sa aklatan. Hiniling niya sa nakababatang bersyon na siguraduhing may kasama siya sa gabing iyon, dahil kakailanganin niya ng alibay mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Kasunod nito, nagmaneho sina Henry at Claire sa bahay ni Jason at dinukot ito gamit ang baril ng kanyang ama. Kahit na plano niyang patayin siya, dinala ni Claire ang inhaler ni Jason kasama niya. Di nagtagal, nagbago ang isip niya at gusto na lang niyang magdusa ito, hindi mamatay. Naguguluhan, humingi ng paliwanag si Henry, na nag-udyok kay Claire na ibunyag ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. Lumabas siya ng kotse at ipinakita ang mga pasa sa kanyang katawan. Nilinaw niya na sinaktan siya nito ngunit hindi niya pinilit ang sarili sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang Claire ay nagsalaysay na siya ay nagsinungaling kay Henry, dahil si Jason ay talagang gumawa ng maruming bagay sa kanya. Naniniwala siya na pagdating sa pagbabahagi ng katotohanan, palagi itong magiging bahagi ng kanilang kwento. Ayon sa kanyang salaysay, nalaman natin na si Henry ay namatay na sa puntong ito. Sa nakaraan, si Henry ay nabigla at nagalit, na ngayon ay nais na ilagay ang batas sa sariling mga kamay. Iginapos niya si Jason sa puno at tinutukan ng baril. Sinubukan ni Jason na patunayan na wala siyang kasalanan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga text na ipinadala ni Claire pagkatapos ng gabing iyon. Ayon sa kanya, masaya siya at nag-enjoy ng gabing iyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Claire na ipinadala niya ang mga text na iyon dahil sa takot na saktan siya ni Jason. Sumigaw si Henry sa kanya, sinabing hinding-hindi niya ma-enjoy ang ganoong karanasan at kilala niya ito dahil asawa niya ito. Ang paghahayag na ito ay nagpatigil kay Claire, ngunit naglaho si Henry bago sila makapag-usap. Dahil mag-isa na siya ngayon, tinawagan ni Claire ang lahat ng mga kaibigan niya na inabuso ni Jason.
Pagkatapos ay pinalibutan nila ito at isinulat ang mga kababuyan niya sa kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang 20 anyos na si Claire na naghahanda ng hapunan para kay Henry sa tulong ng matalik na kaibigan niyang si Charisse at kasintahan nitong si Gomez. Sinikap ni Claire ang kanyang makakaya na magluto ng disenteng pagkain ngunit nabigo. Dahil dito, nagpa siya si Henry na tulungan siya. Habang abala sila sa paghahanda ng hapunan, biglang tumunog ang doorbell. Ito ay ang 41 taong gulang na si Henry, na nag-time travel at gustong magtago sa apartment ni Claire. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinahintulutan ni Henry ang kanyang nakatatandang sarili na pumasok sa loob nang malaman na siya ay tinutugis ng pulisya dahil sa paglitaw sa publiko ng nakahubad. Pagkatapos ay ipinakita ang nakaraang pagkikita nila nang palitan ni Claire ang mga damit ni Henry ng suit. Ito ang kanyang ika-18 kaarawan at ang muling pagkikita nila ay sa loob ng 2 taon, ayon sa mga petsang binanggit niya. Gusto ni Claire na gawing memorable ang araw na ito at gusto niya ng intimacy. Iniisip ni Henry na masamang ideya na makipag-ugnayan sa pisikal na relasyon bago ang oras na ito ay dapat mangyari. Sa kabila ng pag-aatubili na ito, nahulog siya sa alindog ni Claire at sumuko sa tukso. Pagkatapos magpalipas ng gabing magkasama, nag-time travel siya sa apartment ni Claire, na gumambala sa kaninang eksena sa hapunan. Tampok sa sumunod na eksena ang 19 anyos na si Claire, na natutulog kasama si Gomez habang wala ang matalik na kaibigan niya. Di nagtagal, nadaig siya ng konsensya dahil pinagtaksilan niya ang nag-iisang matalik na kaibigan niya. Nang makitang umiiyak siya, inamin ni Gomez na mas mahal niya si Claire kaysa kay Charisse. Ngunit sa kabila nito, nilinaw ni Claire na hindi na ito mauulit dahil mahal niya si Henry, na makikilala niya pagkatapos ng 1 taon. Matapos umalis sa kanyang apartment, sinubukan ng nalulungkot na si Gomez na pawiin ang kanyang kalungkutan. Sa labas ng bar, napansin niya ang magkasintahan na nag-aaway. Ang magkasintahan ay walang iba kundi ang 28 anyos na si Henry at ang kasintahan nitong si Ingrid. Nakialam si Gomez at pinigilan si Henry para makalayo ang babae. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Gomez si Henry. Nang maglaon ng gabing iyon, ipinahayag ni Charisse na mayroon siyang nararamdaman para kay Claire at hinalikan siya. Ang hindi inaasahang pagkilos na ito ay nag-udyok kay Claire na itulak siya palayo at sinabing ayaw niyang sirain ang relasyon nila ni Gomez. Sa kabila ng pag-aatubili na ito, ang dalawang matalik na magkaibigan ay natulog ng magkasama. Bumalik sa eksena ng hapunan, sinubukan ni Claire na itago ang presensya ng dalawang Henry mula kina Gomez at Charisse. Ngunit ang masaklap, dumating si Ingrid sa apartment. Inakala ni Charisse na kaibigan ni Henry si Ingrid, kaya pinayagan niya itong pumasok. Dumiretso si Ingrid sa kwarto ni Claire, ngunit hindi siya nabigla sa presensya ng dalawang Henry dahil alam niya ang kakayahan nitong maglakbay sa oras. Mahal ni Ingrid ang batang Henry, habang hinahangaan ni Claire ang matandang Henry, ngunit pareho silang kasintahan ng iisang lalaki. Dahil dito, kitang-kita ang selos sa pagitan ng dalawang babae, ngunit sinikap nilang panatilihin ang mabuting asal. Pagkatapos nito, iminungkahi ng matandang Henry na ipaliwanag ang kanilang sitwasyon sa mga kaibigan ni Claire, na naghihintay sa kanila sa kusina. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat sina Gomez at Charisse nang magkasabay na makita ang dalawang Henry. Naniniwala sila ay magkapatid na kambal, ngunit sinabi sa kanila ni Henry ang tungkol sa paglalakbay sa oras. Upang ipakita ang kakayahang ito, binigyan niya si Gomez ng listahan ng mga stock upang mamuhunan. Pagkatapos ay hiniling ni Claire kay Henry na gamitin ang kakayahan niya upang maiwasan ang mga kalamidad at iligtas ang mundo. Gayunpaman, tumanggi siya, at binigyang diin na imposibleng baguhin ang mga kaganapan sa buhay sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing niya ang sarili bilang isang tao na may genetic disorder, dahil nakakaranas siyang ng buhay sa magulong sequence sa halip na isaalang-alang ang sarili na superhero. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagtanong si Ingrid tungkol sa kanyang kinabukasan. Nang manatiling walang sagot si Henry, tinanong niya kung patay na siya. Ang nasabi lang ni Henry ay wala na siyang gaanong oras na natitira, na nagpaiyak sa kanya. Sa pagtatangkang i-comfort siya, sinabi niya na ang lahat ay mamamatay sa hinaharap. Naniniwala din siya na maaaring matapos na ang kanyang buhay sa oras na mag-42 siya dahil iyon na ang pinakamatandang Henry na narating niya. Ngunit hindi dahil alam niyang malapit nang matapos ang kanyang oras ay hindi nangangahulugang hihinto na siyang maging masaya sa buhay. Sa huli, binigyan niya ito ng mahigpit na yakap at naglaho.
Sa sumunod na eksena, nakilala ng 28 anyos na si Henry si Gomez sa lokal na bar. Sinubukan nilang maging magkaibigan dahil ang dalawa ay nakatakda upang maging matalik na magkaibigan sa hinaharap. Hindi mapigilan ni Henry ang mapagbirong sarili na tuksuhin ang magiging matalik na kaibigan na nakasakit lang kay Gomez. Hindi rin siya makapaniwala na magiging matalik na kaibigan niya si Gomez dahil hindi niya makayanan ang ugali nito ngayon. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback na nagpapakita ng 16 na taong gulang na si Claire na nakikipagkita sa 38 taong gulang na si Henry sa kanilang karaniwang lugar ng tagpuan. Iginuhit niya itong hubot-hubad kahit na nakadamit ito. Tumanggi siyang ipakita ito sa kanya, ngunit tila alam niya ang magiging resulta. Pagkatapos ng pagkikita sa bar, isinama ni Claire ang 28 anyos na si Henry upang makilala ang kanyang pamilya. Habang nasa daan, patuloy na tinatawagan ni Gomez si Henry para ayusin ang kanilang relasyon, ngunit ang katatawanan na naman ni Henry ang nagpalala sa sitwasyon. Pagdating sa kanilang destinasyon, sinalubong sila ng mga magulang ni Claire na sina Philip at Lucille, at ang kapatid niyang si Mark. Habang magkasama silang kumakain, nagtanong si Philip tungkol sa mga plano ni Henry sa career niya sa hinaharap. Gayunpaman, tila bigo siya nang malaman na ang layunin ni Henry ay maging librarian at wala nang iba pa. Pagkatapos, inilibot ni Claire si Henry sa bahay ngunit iniiwasan niyang ipakita sa kanya ang lugar kung saan nakilala niya ang nakatatandang Henry. Kinaumagahan, ang nakababatang kapatid na babae ni Claire na si Alicia ay ipinakilala ang sarili sa pamamagitan ng pagsisikap na halikan siya ni Henry habang nasa banyo siya. Alam ni Alicia ang lihim na paglalakbay ni Henry sa oras dahil nakita niya si Claire na nakikipag-usap sa hubad na lalaki na nagbabago ang hitsura sa paglipas ng panahon. Mas pinili ni Claire na ipaliwanag ang katotohanan kay Alicia kaysa isumbong niya ang pangyayari sa kanilang mga magulang. Sa kasamaang palad, ang stress ng pagpapakilala ni Alicia ay nag-trigger kay Henry na maglakbay sa oras. Kailangan ngayon ni Claire na ihinto ang tanghalian upang bigyan ng oras si Henry na bumalik saan man siya napunta. Nakita natin si Henry na hubot-hubad na lumitaw sa ibabaw ng galit na miyembro ng biker gang sa labas ng bar. Ayaw huminahon ng mobster na gustong makipag-away sa kanya. Kahit papaano ay nagawa ni Henry na pigilan siya, ngunit sa lalong madaling panahon ay dumating ang iba at nabugbog. Sa sandaling iyon, dumating si Gomez sa pinangyarihan at tinakot ang gang sa pamamagitan ng pagsasabi na nakuhanan ng kalapit na surveillance camera ang mga ilegal na aktibidad nila. Kasunod nito, nagtungo sina Henry at Gomez sa bar kung saan pinag-usapan nila kung gaano nila kamahal ang iisang babae, si Claire. Inamin ni Gomez na mahal niya ito sa kabila ng katotohanang mahal niya si Henry at wala itong pag-asa sa kanya. Sa sandaling ito ay inamin ni Gomez ang unang pagkakataon na nakita niya si Henry. Ito ay sa pamamagitan ng sketch na iginuhit ni Claire sa kanya. Matapos marinig ang lahat ng ito, pabirong itinanong ni Henry kung gusto ba ni Gomez na burahin siya sa buhay ni Claire upang magkaroon siya ng pag-asa kay Claire. Naging sanhi ito ng pagbabago ng ekspresyon ni Gomez at seryoso niyang inamin na hinding-hindi niya nanaisin ang bagay na iyon para sa kanyang matalik na kaibigan. Bago mawala muli si Henry, sinabihan siya ni Gomez na isulat ang petsa ngayon at sabihin ito sa nakaraang bersyon ni Gomez. Pagkatapos ay bumalik si Henry sa bahay ni Claire, kung saan naghihintay ang kanyang pamilya na samahan sila sa tanghalian. Nag-aalala ang mga miyembro ng pamilya matapos masaksihan ang mga pasa sa kanyang mukha. Sinubukan ni Henry at Claire na pagtakpan ang katotohanan mula sa pamilya, ngunit hindi sila makabuo ng kapanipaniwalang kwento. Bukod dito, ang kapatid niyang lalaki ay patuloy na nagtatanong tungkol sa insidente ng detalyado na nag-apoy kay Claire sa galit. Dahil dito, sinigawan niya si Mark pati na rin ang mga magulang niya sa sobrang inis at nabanggit pa nga na mapapangasawa niya si Henry. Pagkatapos ay tumakbo siya sa labas, umaasang may lilitaw na matandang Henry at aaliwin siya. Pumunta si Henry sa kanyang silid at natuklasan ang kanyang sketch, na nagpapahiwatig ng pagmamahal at paghanga ni Claire para sa kanyang nakatatandang sarili. Napagtanto na kailangan niya siya, humingi ng tulong si Henry kay Alicia, na nagtatrabaho bilang hairdresser. Hiniling niya sa kanya na gupitin ang kanyang buhok at maglagay ng ilang makeup upang magmukhang katulad ng matandang Henry. Samantala, nalaman ni Claire na ang dating mahiwagang lugar ay iba na ngayon sa paningin. May mga basura sa lahat ng dako at industrial na halaman na nagbubuga ng usok sa di kalayuan. Maya-maya pa ay nilapitan siya ni Henry mula sa likuran. Natunaw ang kanyang galit nang makilala niya ang pagkakahawig sa mas matandang bersyon na hinangaan niya.
Nag-trigger ito ng maraming masasayang alaala kasama ang nakatatandang Henry sa nakaraan. Nangako rin sa kanya si Henry na siya ang kanyang hinahangaan. Sa sandaling ito ay nanalo siya sa puso ni Claire at nauwi sila sa romantikong halik. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang 28 anyos na si Henry at ang 20 anyos na si Claire na abala sa pagpaplano ng kanilang kasal. Gayunpaman, ang pag-iisip sa kanilang hinaharap na magkasama ay nagpapabagabag kay Henry na humantong sa mas maraming paglalakbay sa oras. Siya ay madalas na naglalakbay sa hinaharap at napupunta sa kanilang bagong marangyang bahay. Siya ay gumala sa paligid ng bahay at napansin ang natatanging puno na nagmamarka ng kanyang mga pagbisita sa hinaharap. Higit pa rito, napansin niya kung paano nakaset up ang video camera sa harap ng desk at wheelchair sa likod nito na nagpapahiwatig na masasaktan ang kanyang paa sa hinaharap. Bumalik sa 28 taong gulang na si Henry, sinabi niya kay Claire na kinasusuklaman niya ang mga video. Hindi tulad ng iba na pinahahalagahan ang kanilang mga masasayang alaala mula sa nakaraan, nakita ni Henry ang kanyang sarili na napipilitang balikan ang mga sandaling iyon ng paulit-ulit. Sa makatuwid, sa mundo ni Henry, ang mga video ay walang kabuluhan. Sa kabila nito, iginiit ni Claire na mahalaga ang kanilang kasal at nais na mai-film ito ng maayos. Bukod dito, nahihirapan si Henry sa katotohanan na ang kanyang ama ay pupunta sa kanilang kasal. Dito, nabunyag na nasira ang relasyon nila ng kanyang ama mula nang pumanaw ang kanyang ina. Isang araw, isinama ni Henry si Claire upang makilala ang kanyang ama at ibinahagi ang balita ng kanilang kasal. Nakapagtataka, ang matanda at si Claire ay agad na nagkasundo. Mula sa araw na ito, sinimulan ni Henry ang mas madalas na pagbisita at pagtawag sa kanyang ama. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, ipinagtapat niya sa ama ang tungkol sa kanyang mga pangamba. Ipinahayag niya ang kanyang takot na posibleng mawala siya sa araw ng kasal dahil nakakaranas siya ng madalas na paglalakbay sa oras kamakailan. Naisip din niyang gumamit ng droga para mapanatiling kalmado ang sarili. Bilang tugon, iminungkahi ng kanyang ama na magpatingin siya sa doktor, ngunit tumanggi si Henry, at sinabing huhulihin siya kapag nabunyag ang tungkol sa paglalakbay sa oras. Sa isa pang pagkakataon ng paglalakbay sa oras sa hinaharap, narinig ni Henry si Claire na umiiyak mag-isa sa kama, hawak ang magarbong kahon. Siya ay ganap na walang alam sa sitwasyon na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa at paglalakbay pabalik sa kasalukuyang panahon. Pagkatapos ay tinanong ni Henry ang 20 taong gulang na si Claire tungkol sa kahon, kung saan sinagot niya na ibinigay ito ng kanyang ina sa kanya upang lagyan ng mahahalagang alahas, bagaman ito ay kasalukuyang walang laman. Habang papalapit ang araw ng kasal, tumitindi ang pagkabalisa ni Henry dahil lalo siyang nag-aalala na maiwan si Claire na mag-isa sa altar. Ibinahagi niya kay Claire ang kanyang takot, ngunit hindi siya nag-aalala dahil alam niya na ang kanilang kasal sa hinaharap ay hindi maiiwasan. Sa desperadong pagtatangka na lutasin ang isyong ito, pinuntahan ni Henry ang dating kaibigan, si Ben, na ngayon ay supplier ng droga. Humingi sa kanya si Henry ng gamot na makapagpapakalma sa kanya ng kahit 9 na oras. Pagkatapos ay inabutan siya ng kaibigan niya ng may mataas na dosis ng morphine tablet. Nagpa siya si Henry na subukan ito kaagad, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Kasunod nito, nakaranas si Henry ng maraming paglalakbay sa hinaharap sa walang tigil na paraan. Una, nasaksihan niya ang mas matandang Henry na nakikipagtalo kay Claire, na lalong nagpabalisa sa kanya. Naglakbay siya pabalik sa kasalukuyan ng ilang sandali bago muling naglakbay. Sa ikalawang paglalakbay, nakita niya si Claire na nagdadalamhati kasama si Gomez sa isang libing. Kasunod nito, sa kanyang ikatlong paglalakbay, nakita ni Henry ang ornate box ni Claire na may ilang positive pregnancy test. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang kanyang nakatatandang sarili na nakikipag-usap sa telepono, na sinasabi kung paano iniisip ni Claire na siya ay mamamatay tao. Nilapitan niya ang nakatatandang Henry para tanungin ang bagay na iyon. Habang nag-uusap sila, nalaman ng nakababatang Henry na si Claire ay palaging nakukunan. Lumalabas na ang anak ng time traveler ay nakakaranas din ng time travel sa kabila ng nasa loob pa ito ng sinapupunan. Dahil dito, hirap na hirap ang mag-asawa na ilabas ang kanilang anak sa mundo. Nang tanungin niya kung ano ang ginawa niya para saktan si Claire, sumagot ang nakatatandang Henry na gumawa siya ng malaking desisyon, kung saan hindi niya ipinaalam kay Claire na nagpa-vasectomy siya upang hindi na manganak dahil hindi na niya kayang makita ito na nasasaktan. Sinira ng desisyong ito ang kanyang pag-asa na makapagsilang ng bata, na siyang dahilan kung bakit siya nabalisa.
Ang paghahayag na ito ay nagpagalit din sa 28 taong gulang na si Henry, na mariing idineklara na hinding-hindi siya gagawa ng ganoong karahas na hakbang. Gayunpaman, sinabi ng nakatatandang Henry na gagawin niya rin iyon dahil hindi niya mababago ang hinaharap. Dahil sa galit, sinuntok ng nakababatang Henry ang nakatatanda, na nagtulak sa huli na maglakbay ng oras pabalik sa araw ng kasal. Samantala, ang batang si Henry ay nanatili sa realidad ng mas matandang Henry at ginugol ang natitirang bahagi ng gabi kasama ang hinaharap na si Claire. Natutuwa ang ama ni Henry at si Gomez na bumalik siya sa tamang oras. Ang problema lang ay ang matandang Henry ito, na maputi ang buhok. Para maresolba ang isyong ito, gumamit sila ng black shoe polish para kulayan ang kanyang buhok. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa simbahan para sa seremonya ng kasal. Kasabay nito, ang hinaharap na Claire ay nagplay ng kanilang wedding video upang ang nakababatang Henry ay mapanood ang mga kaganapan na nangyari sa kanyang time frame. Sa kasal, lumakad si Claire sa pasilyo at sa lalong madaling panahon na pagtanto niya ang pagpapalit sa pagitan ng dalawang Henry. Sa kabila nito, hindi siya nag-react at nagpatuloy ang seremonya. Sa wakas ay ikinasal na siya, hindi sa lalaking una niyang inaasahan kundi sa isang bersyon niya mula sa ibang timeline. Samantala, sa hinaharap, nagtapat si Claire sa nakababatang si Henry, at sinabi kung paano niya gustong magkaroon ng anak higit sa anumang bagay sa mundo. Gayunpaman, nagalit siya na sumuko siya pagkatapos ng 5 pagtatangka. Ito ay nagpalungkot sa nakababatang si Henry dahil siya dapat ang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Claire na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya ng magkasama ngunit tungkol din sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon bilang isang koponan. Sinabi rin niya na kapag pinatawad siya pag nasaktan siya, susubukan niyang gawin din ito para sa kanya. Habang nag-uusap sila, ipinahayag ni Claire na namimiss niya ang nakababatang si Henry at hiniling sa kanya na patuloy na bisitahin siya ng paulit-ulit. Nagpakita siya ng sexual na interes sa batang Henry marahil dahil hindi pa ito nagkakaroon ng vasectomy. Naniniwala siya na may pag-asang mabuntis siya o hindi bababa sa maaari nilang subukan. Hindi sila maaaring magkaroon ng anak dahil sa mga pangyayari, ngunit maaaring gawing posible iyon. Nagtapos ang palabas sa parehong bersyon ng mag-asawa mula sa magkaibang timeline na nagbabahagi ng romantikong halik. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.